Hayu Houting, ang pinakamaluho at eksklusibong subdivision sa buong Haicheng. 70% ng mga residente ay mga mayayamang babae mula sa iba't ibang larangan. At ako ang magdedesisyon kung karapat-dapat silang pumasok dito. Sir, magandang araw po. Pwede po bang buksan ang gate? Salamat. Tama. Ako yung pinili kong iwasan ang 40 taon ng pagkaligaw. Isang magiting na gwardiya ng Hayu Houting. Sir. HMM. Ay, sige, okay. Halika. Tuloy po kayo, tuloy. Maganda pala ang katawan ng maliit na guard na yon. Medyo malibog lang ang tingin. Sinong nagsalita? Narinig ko lang ba yun? Boss, may problema. May nagkakagulo sa harap ng subdivision. Hoy, sir. Sir, hindi ka pwedeng pumasok. Sir, wag po. Hindi po pwede, sir. Hoy, wag. Anong sinabi mo kanina? Ulitin mo nga. Sir, may patakaran po. Hindi pwedeng pumasok ang hindi rehistradong sasakyan. Binigyan kita ng mukha, ayaw mo pa. Tatanungin kita ulit, pwede na ba akong pumasok ngayon? Anong ginagawa mo? Okay ka lang. Okay. Umuwi ka muna. Lin Fan. Akala ko sino. Pagkatapos kang sipay ni Jolene. Dito ka pala napadpad para magbantay ng pinto. Oh, team leader ka pa pala. Haha. Kinhao, huwag kang magpatawa. Nag-dangerous driving ka at sinadyang manakit. Sumama ka sa akin para magsisi. Ayoko, anong gagawin mo? Sige, dadalhin kita. Makakipag-away ka pa? Ako. Aray, sinuntok mo ako. Hauge. Suntukin mo ako. Hauge. Ay, Lin Fan. Anong ginagawa mo? Bakit ka nanuntok? ako. Lin, hindi niya kasalanan. Ako ang may kasalanan. Pinapanto mo ako kay MS, so para humingi ng tulong. Masyado akong nagmamadali, kaya nagkaroon lang ng konting away sa salita kay kapatid na Lin Fan. Tapos siya na ang nanuntok. Kung hindi pinigilan ni Lin Fan, baka ngayon, nakausap ko na si MS, so, at naayos na ang problema ng pamilya ninyo. Lin Fan. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi. Siya ang sumingit at sinadya niyang manuntok. Lin Fan, tama na. Alam kong may hinanakit ka sa akin, dahil hiniwalayan kita. Ginugulo mo ako ng sadya, para mapansin mo ako. Naiintindihan ko rin naman, pero alam mo ba? Na si MS, so nahinanap ni Kuya Hao para sa akin ngayon, ay may kinalaman sa buhay o kamatayan ng pamilya namin. Lin. Kasalanan ko itong lahat. Masyado lang talaga akong nagmamadali, kaya nagkaroon ng away sa mga guard na ito. Okay lang kung ako ang pinahirapan nila. Pero kung naantala ang malaking bagay ng pamilya ninyo. Lin Fan. Ikaw ay isang asawang lalaki na hinanap ko lang, para pagtakpan ang pamilya. Diborsyado na tayo ngayon. Huwag ka nang mangarap. Isang hamak na tao ka lang. Ang agwat sa pagitan natin, hindi mo mapapantayan habang buhay. Ako. Hi, Lin Fan. Ikaw ay isang asong bantay lang. Sa palagay mo, maniniwala ba siya sa'yo? Nakausap ko na ang general manager ng property management ninyo, sa telepono. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan, mabagsik kang trinato ang bisita. Simula ngayon, ang posisyon mo bilang head ng security, hindi mo na kailangang gawin. Anong ginagawa mo riyan? Umalis ka. Kuya Fan, salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Walang anuman. Magtrabaho ka muna.
Isang hamak na tao ka lang. Ang agwat sa pagitan natin. Hindi mo mapapantayan habang buhay. Isang agwat na hindi mapapantayan habang buhay. Natukoy na ang host ay tumutugma sa mga kinakailangan. Isinasama ang sistema. Binabati kita, host. Matagumpay na na-activate ang Divine Level Security System. Diyos na. Sistema ng seguridad. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang gawin ang host na maging pinakamalakas na gwardiya sa kasaysayan. Pagkatapos ma-activate ang sistema, ang host ay makakarinig ng mga iniisip ng mga babaeng may-ari. Basta't matulungan ng host ang mga babaeng may-ari na makumpleto ang mga gawain, maaaring i-unlock ang mga random na premyo ng kakayahan. Ibig sabihin, maririnig ko ang iniisip ng mga magagandang mayayamang babae. At may premyo pa. Pagkatapos makumpleto ang gawain, makakakuha ka ng pagkakataon sa raffle. Mga kakayahang pang-Diyos, mamahaling sasakyan at bahay, lahat ay narito. Kaya't pakiusap host, sikapang tulungan ang mga babaeng may-ari. Ang pagtulong sa kapwa, ang pangunahing tungkulin ko bilang gwardiya. Ito ang dapat kong gawin. Sistema, pwede mo bang magbigay ng gawain ngayon? Pakiusap host, maghintay ng mabuti, ipapaskil ang gawain. Pwede. Niloloko mo ba ako? Sira-sirang sistema. Sino ang minumura mo, Linfan? Mainit ang ulo mo ah. Wang anong ginagawa mo dito? Hindi ba ikaw ang dapat nagpapatrolya ngayong gabi? Tanga. Linfan, Linawin mo, ngayon. Ako na ang kapitan. Tumayo ka. aray. Ha ha ha. Aray ko. Ang upuan ng kapitan ay talagang komportable. Ha ha. Talagang nagbago na ang panahon. Halika, Linfan. Tawagin mo akong Kapitan Wang para marinig ko. Kapitan Wang. Oo. Ha ha ha. Ayun, yan ang tama. Oo. Yung ronda mamayang hating gabi, ipagagawa ko na sa'yo. Ha? Ay naku, pagod na ko buong araw. Kailangan kong umuwi at matulog. Narinig mo ba? Narinig ko. Linfan. Kahit na nang hinayang ka sa pamilya Joe, at hindi ka nakinabang. At kinainisan ka pa. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Dito sa atin, wala tayong ibang meron, kundi maraming mayayamang babae. Baka balang araw, swertehin ka ulit at mapansin ka ng isang babaeng santo na malabo ang mata at magustuhan ka. Ha ha ha. Problem. Hoy! Kuya Fan, kung gusto mo, yung ronda mamayang gabi, ako na ang pumalit sa'yo. Huwag na. Pagod ka rin naman buong araw. Maaga kang umuwi at magpahinga. Ding, natutuklasan gang hindi emergency din di gawain. Iligtas dan gilangong may-ari di kay iniiskandalo. Gawad di gawain. Katawang antas Diyos, likas di kay halimuyak ng babaeng mapang-akit. Tatagal ng 24 din oras. Bossing system, dumating ka na rin. Oy, Gwapong Ale, naiinip ka ba? Samahan kita maglaro. Huwag na. Uwi na ako. oy, ngayon ayaw mo. Mamaya gusto mo na. Halika na, papasayahin kita. Umalis ka. Tikman mo itong sipa ko. Umalis ka na. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Nakuha mo ang gantimpala. Katawan ng Diyos. Halimuyak ng sirena. Ano nang amoy yan? Ang bango. Ganda, maganda. Ayos ka lang ba? Kaya mo bang maglakad ng mag-isa? Ihatid mo ako sa bahay.
Hubarin mo ang sapatos. Kaliwang paa. Kanang paa. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Aray! Ang init. Ano nang nangyayari? Ikaw na maliit na gwardiya. Bakit yung katawan mo mabango? Tapos ang ganda pa ng katawan. Alainan. Sabihin mo, sinadya mo bang magbabango? Gusto mo akong akitin? Eh, wala talaga. Pumalma ka nga. How? Dito ba nakatira si Miss Su? Tama, si Miss Su. Tinatawag na East Queen. Hindi madaling lapitan. Noong Chinese New Year lang, nang dalhin ako ng tatay ko para bumati, doon ko lang nalaman na dito siya nakatira. Kung makakonekta ka sa kanya, ang problema ng pamilya ninyong Joe ay tiyak na malalampasan. Pasensya na. Talagang hindi ko sinasadya kanina. Lalabhan ko ang damit mo. Itong panlalaki, suotin mo. Ay, Wala akong boyfriend. Ito ay sample clothes na pinadala ng brand noong nakaraang buwan. Tingnan mo, hindi pa nga nabubuksan ang kahon. Nakakahiya. Bakit ko siya pinapaliwanagan? Maliligo muna ako. Ikaw na bahala. Kailangan ko na namang bumili ng bagong bra. Parang lumaki pa nga. Ano na problema, Xiao Fan? wala. Naku, nakalimutan kong kunin ang tuwalya. Xiao Fan, nandyan ka pa ba? Nandito. Pwede ba, na pumunta ka rito? Ah, sige. Pwede mo ba? Ako bigyan ng tuwalya. Tuwalya? Heto, Ipikit mo ang mga mata mo. Huwag kang titingin. How? Talaga bang gusto akong makita ni Miss Su? Sabi nila, bihira siyang personal na mag-entertain ng mga partner. Huwag kang mag-alala, kahit na mataas ang posisyon ni President Su. Pero, maingat siyang kumilos. Dinala mo ang financial report ng Zhao's at mortgage plan. Sobra ang sincerity mo. Tiyak na pakikinggan ka ni President Su. Hanggang matapos. Kakatok na ako. Lin Fan. ito. Lin Fan, bakit ka nandito? Nandito ako para tulungan ang may-ari. Naiintindihan ko na. Ito ay paghihiganti mo sa amin. Sinadya mong pumunta sa bahay ni Binibini Su para magnakaw. Para sirain ang ating pakikipagtulungan, di ba? Alin sa mga mata mong asong iyan ang nakakita sa aking magnakaw? Hindi ka nagnakaw? Bakit naman itong mamahalin mong suit na ito? Saan galing? Isang gwapong gwardiya. Kaya mo bang bilhin yan? Ang isang taong sahod mo. Hindi sapat para dito, di ba? Regalo lang. Lin Fan, huwag ka nang magdahilan. Noong tayo'y naghiwalay, hindi dahil sa mahirap ka, dahil wala kang ambisyon. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sasabihin mo ba sa akin na si Binibini Su ang nagregalo sa iyo ng mamahaling damit na ito? Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Hoy. Lin Fan, anong ginagawa mo? Kahit anong sabihin ko, hindi ka naniniwala. Kaya mas mabuting manahimik na lang. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo?
Lin Fan, kailangan mo bang sirain ang buhay ko bago ka masiyahan? Kapag dumating na si Binibini Su, makita niyang kasama kita, ano ang iisipin niya sa akin? Lin Fan, kahit na ako'y lumuhod sa'yo, pwede bang maging mas mature ka? Magpakita ka ngayon din, para mabawasan ang parusa. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din para dakpin ka. Lin, huwag mo na lang. Siyang kausapin. Tatawag ako ng pulis ngayon din, para dalhin siya. Sandali. So, Binibini Su. Siya ay aking bisita at gusto kong malaman kung sino ang may karapatang dalhin siya. MS Su, ang ibig mong sabihin, siya na isang gwardya, ay iyong bisita? Tama, nais kong siya'y panatilihin. May tutol ba kayo? Hahaha, paano naman? Kung maging bisita siya ni President So, ay tiyak na, tulad ng Dragon at Phoenix siya sa lipunan. Hahaha. Lin Fan, espesyal na bisita siya ni MS. So, paano nangyari iyon? MS, So. Ang mga bagay na ito, ay espesyal na inihanda ng aming kumpanya, para sa proyekto sa Silangang Lungsod. Tingnan ninyo kung maaari bang. Xiao Fan, ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ang mga taong hindi makapagpasya kung ano ang tama o mali ay maaaring hindi gaanong mapagkakatiwalaan sa pakikipagtulungan. Siyempre, ito lamang ay aking personal na mungkahi. Lin Fan, ikaw. Umalis ka. Maupo ka. Kung hindi ka masaya sa iyong trabaho bilang gwardiya, maaari kang pumunta sa aking kumpanya. Maaari kitang bigyan ng trabaho. O kaya naman, ano ang gusto mong gantimpala? Sabihin mo sa akin, basta kaya ko, matutupad ko. Gusto ko sanang maging palamunin, ngunit para sa Golden Finger, magtitiis ako, bagamat maliit ang sahod bilang gwardiya. Kung titigil ako, masasayang lang ang Golden Finger. Talaga, kahit ano. Then, Kung gayon, gusto ko na. Lin Fan, Kahapon ba ay, pumasok ka ng walang pahintulot, sa bahay ng isang may-ari? ano naman ngayon? Ito ay paglabag sa patakaran ng kumpanya. Alam mo ba, ngayon din, umikot ka sa palibot ng subdivision, ng 20 beses. Napakainit ng panahon, hindi ako tatakbo. Hoy, kapag sinabi kong tumakbo ka, kahit sino pang dumating, ay walang magagawa. ang lakas ng dating mo ah. Paano kung ako naman ang dumating? Hoy, excuse me, mga binibini, sino po ang hinahanap ninyo? Ito po, ang chairman ng Su Group, si MS, Suyu. Ngayon ay, narito upang parangalan, ang empleyadong, nagpakita ng kabayanihan. Kakabayanihan. Ang kasalukuyang empleyado, si Lin Fan, ay nagpakita ng kabayanihan kahapon, kaya't iginagawad sa kanya, ang Outstanding Employee Award, kasama ang mga premyong, isang refrigerator, isang air conditioner, at isang high-end na computer. Ipasok na yan. Bukod pa rito, siya ay itataas ng 3 antas, at itatalaga bilang hepe ng seguridad. Dodoblehin ang kanyang sweldo. Boss Lin, ang yaman mo na. Hepe ng seguridad. Wang Narito, kagabi, umalis ka sa iyong post ng walang pahintulot. Ano sa palagay mo, ang dapat na parusa sa'yo? ako, Tikas, pahinga. Tikas, humanda. ngayon. Takbo ng 20 ikot sa subdivision. Umalis ka na agad. Sige po, Ako na ang magbabantay sa kanya. Pinapunta kita sa kumpanya ko para magtrabaho. Ayaw mo pa. Gusto mo pa talaga nitong. Ito talaga ang gusto ko. Hindi mo alam. Ang maglaro, gamit ang high-end na computer sa trabaho. Iyan ang pangarap ng bawat lalaki.
Yuyo. Esan, Bilang matagal na nating magkaibigan, ngayon ko lang nakita na ganito ka kainteresado sa isang lalaki. Kayo ba kagabi? Baka naman, nagkaroon ba kayo ng something? Momom. Ano bang sinasabi mo? Wala namang ganoon. Hala, tara na, tara na. Nagbibiro lang ako. Kayo, may nangyari na ba talaga? ₱5,070. Ang galing, haha. Wow, Kuya Fan. Ang galing mo pala. Angas mo, Kuya Fan. Normal lang yan. Upuan nyo, upuan nyo. Kuya Fan, ang lalim mo pala. Security, ang lalim mo pala. Oo nga, Kuya Fan. Ay, sabihin ko sa inyo ah. Ito kasing bagay na to, hindi matuturo, talento lang talaga. Gets nyo na? Ay, Lene, Tingnan nyo naman. nandyan na naman. Hehe. Kailangan ko nang umalis. Ay. Ingat, Kuya Fan. Ay. Hello. Lin Fan, dali, pumunta ka rito. Lasing na si Suyu. Iyak ng iyak, gusto kang makita. Ako. Hala. Sir, area po ito. May reservation po ba kayo? Ah, wala. Pinapunta lang ako ng kaibigan ko. So, mga sosyal at kilalang tao ang nandoon. Sa susunod, pag pumunta ka sa bar, magpalit ka naman ng damit. Huwag yung uniforme mong guard. Lin Fan, bakit ngayon ka lang dumating? Boss Su. Siya. Ay tao ko. Pwede na ba kaming pumasok? Ay, pasensya na, pasensya na. Tuloy po kayo. Tara. Hala, halika na't uminom. Ay, Hoy, nagkakadikit na naman kayo. Hindi mo naiintindihan. Lin Fan, ang bango-bango. Hehe. Halika, uminom tayo. Lin Fan, kung gusto mo ako, inumin mo ang basong ito. Alayanan. Hoy. Ininom niya. Haha, ininom niya. Aray. ganyan ba siya lagi? Kapag lasing, Hindi. Si Yuyo kasi, bihira lang uminom ng alak. Pero nitong mga nakaraan, yung dati niyang nobyo. Hala, sige na, wala namang saysay na sabihin sa'yo. Inom na lang tayo, inom. Kaya pala, naakit mo si Yuyo, may laman ka pala. anong tinitignan mo? Sa tingin mo ba? Gwapo ako. Nagsasabi ka ng kung ano-ano, magmumulta ka ng isang baso. Nakakasawa kung puro inuman lang. Maglaro tayo. Kung matatalo ako, magmumulta ako ng 2 baso. Sige, mukhang gusto mong makita ang galing ng prinsesa ng gabi, ha? Malaki o maliit? Malaki. HMP, talo ka. Paano nangyari to? Talo na, bayad na. Isa pa, hindi ako naniniwala na masuswertihan ka pa. Malaki o maliit? Malaki. Buksan. Aray. Dayaan yan, no? Ako? Hoy. Pero, yung katawan mo, ayos naman pala. Gusto ko ng tulad mo. May problema ka ba? O wala. Lintik kang linfan ka. Lalandiin mo best friend ko. Tapos ka sakin. Ah, hindi. May problema ako. Ha?
Bakit hindi ko alam na ang galing mo pala sa babae? Nga, Haha, aray. Inom. Aray, anong inom-inom dyan? Emma Sue, ikaw na ang bahala sa kanya. Aalis na ako. O sige, alis ka na. Oh, si J. HMM. Ikaw, nasa isip mo pa rin, yung boyfriend mo. Haha. Nga pala. Ilang beses siya natalo ngayon? HMM. Parang nakikita niya ang iniisip ko. Hindi siya natalo kahit isang beses. Tulog na ako. Hindi talaga natalo. Mukhang pwedeng isama siya bukas. Lin Fan, may kailangan ako sa'yo. Halika rito, sandali. Pero, wag na lang siguro kapag bigla kang pinakitaan ng kabaitan. May daya yan. Hindi ako pupunta. Halika na, may sasabihin ako sa'yo. Hindi. Kapag sinabing halika, halika ka. Ano ba ang gusto mong gawin? Hintayin mo muna ako rito. Mauna na ako. Maligo muna. Ang 30 taon kong pagiging binatilyo. Hindi kaya, dito mawawala. Hindi pwede. Hindi ko rin alam, ano ba ang balak ng babaeng yon? Kailangan kong umalis agad. Ano? Ayaw mo ba? Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang magmadali. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ano ang gusto mong gawin ko? Pumapayag ako sa lahat. Gusto mo pala, na sumama ako sa salusalo. Akala ko kasi, Bukas, si Auntie May ay magkakaroon sa Chancy Grand Restaurant ng salo-salo para pumili ng partner. Mahirap siyang pakisamahan. Hanggang ngayon, walang nakakaunawa sa iniisip niya. ito, Hindi ba't magaling kang maghula? Kung mahulaan mo, ano man ang gusto mong gawin ko, pumapayag ako sa lahat. talaga? Kahit ano, Kung ganon kagaling maghula, hulaan mo nga kung ano ang nasa isip ko na gusto kong gawin mo para sa akin. hindi ko inakala na meron palang ganito kagandang function hall sa subdivision natin. Hindi mo alam? Si Ginang May ay isang kilalang negosyante sa Longguo. Dito siya palagi nakatira. Kaya para sa kanya, karaniwan lang ang ganitong klaseng lugar. Nga pala, mamaya, mag-ingat ka. Ha, kung ganoon pala siya kayaman at makapangyarihan, bakit dito pa siya nakatira sa subdivision natin? Ewan ko. Hindi ba't marunong kang lumandi? Nandyan na siya. Magandang gabi po, Ginang May. Ginang May, ang ganda-ganda niyo po. Ngayon, bakit Ginang May ang tawag sa akin ng lahat? Matanda na ba talaga ako? Ginang May, ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Pinapabati po kayo ng mga magulang ko. Sos, Xiaosu, ang laki-laki mo na. Sino ito? Hoy at May, kamusta? Ako si Lin Fan. Kaibigan ni Xiaosu. Ikaw. Ano ng kalokohan ang sinasabi mo?
Tama naman ang sinabi ko, mukha ka namang, hindi pa nagdadalaga. Mamaya, hindi ka pwedeng uminom ng alak ha. Bantayan kita, kuya. Xiao Su, interesante ang kaibigan mo. Nagustuhan ko siya. Hindi ko akalain na ang galing mo palang manligaw. Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na palambutin ang loob niya? Salamat sa inyong pagdalo. Tulad ng dati, isulat ninyo sa puting papel ang inyong kondisyon para makipagtulungan sa akin. Ang pinaka nagustuhan ko, ang makakakuha ng pagkakataon na makipagtulungan sa akin. Oras na para sa mahalagang sandali. Huwag kang mag-alala. Binibining So, nakahanap ka pa ng isang gwardya para tumulong sa'yo sa bidding. Grabe, ang lupit naman ito. Ano nang ginagawa ninyo rito? Ang mga kondisyong hindi kayang ibigay ni Binibining So, kaya ibigay ng iba. Kami naman, nakahanap lang ng mas mapagkakatiwalaan na partner kaysa sayo. Siya ang nagpadala sa inyo. Sino man ang nag-utos sa amin. Alam na namin kung ano talaga ang gusto ni Tita May. Sa pagkakataong ito, wala na kayong pag-asa. Lin Fan, ikaw, isa ka lang namang palamuning lalaki. Kapag bumagsak si Suyu, hindi ka bababalik sa pagiging gwardya. Kung ngayon ka hihingi ng tulong, huli na ba? Ganoon ka ba kasigurado na ang bagay na ito ang talagang gusto ni Tita May? Malamang, totoo ang sinasabi nila, ang nasa likod nila. Baka hindi natin talaga kaya silang kalaban. Mas may malasakit pa rin si Binibining So, nakikita niya ang malayo. Iminumungkahi kung sumuko na kayo ngayon, kung hindi, kapag natalo kayo, nakakahiya. CJ. Tayo. Huwag kang mag-alala. Hintay muna tayo. Lin Fan, huwag ka nang umasa. Wala na, kayong pagkakataon. Kahit na isinumite na ang mga bid, nandito ka pa rin at nagyayabang. Ano ba ang silbi niyan? Hindi pa rin naman kayo nakakapagsumite, di ba? Ang hindi nakapagsumite ay ituturing na umatras. Sandali, Tita May, may isang bagay kami na nais naming ipakita sa inyo. Ito ba ay... Kumusta, Tita May? Ang iba pang mga bid, hindi na kailangan tingnan, di ba? CJ, makikipagtulungan ako sa inyo. Teka muna, Tita May. Na mag-anunsyo ng resulta ngayon din, hindi ba't masyadong padalos-dalos? Walang kailangan pa. Wala nang ibang kondisyon na mas kasiya siya pa rito. Tita, ganoon ka ba kasigurado? Hindi ka na mag-iisip pa. Ang kondisyong ito ay hindi ko matatanggihan. Pasensya na. Puta, Hinawakan niya si Tita? Di ba, sa loob ng maraming taon, walang nang ahas hawakan si tita. Oo nga. Sikat siya bilang Black Widow. Tita, bago ka magdesisyon, tingnan mo muna ang alok ko. Bitawan mo. Tita, hindi sinasadya ni Lin Fan ang pagkapahiya. Maniwala po kayo sa amin. Yu. Dahil sa respeto ko sa tatay mo, kaya ko pinayagang dumalo ka sa handaan. Kung magpupumilit pa kayong manggulo, wag niyo na akong sisihin kung paalisin ko kayo. Tita, sa tingin ko, ipakita mo na lang sa kanila kung ano ang ibinigay namin sa'yo para mawalan na ng pag-asa ang probinsya nung ito. Kung gusto ninyong malaman ng lahat, para mawalan na kayo ng pag-asa, diretsahan na lang. Ito ay 100 taong gulang na Snow Lotus ng Henshin. Alam ng lahat na naghanap ako nito sa loob ng 3 taon. At ngayon, sa wakas, nakita ko na. Mayroon ka pa bang alok na mas kasiya siya pa rito? Kung hindi kami welcome dito, Tita, hindi na kami makikialam. Sana lang. Tingnan mo muna itong maliit na papel para hindi ka magsisi sa huli. Umalis na tayo. Hindi na natin kailangang tiisin to. Hihingi siya ng tulong sa akin. Hihingi ng tulong. Isang gwardiya. Sandali lang. Sandali. Ha? Lin Fan. Tita May, hindi ba't ayaw mo sa amin? Kung ganoon ang tingin mo sa amin, bakit pa tayo mananatili dito? Nagpapahiya lang tayo sa sarili natin. Xiao Fan. Nagkamali ako.
Kung talagang magagawa mo, gagawin ko ang kahit ano. Alam mo na ang pagkakamali mo. Eh di sabihin mo. Ano ang dapat kong gawin para maging tapat? Naiintindihan ko. Mga tao, palayasin ninyo ang dalawang ito. Huwag nang payagang dumalo sa mga handaan ko. Tita May, bakit ka biglang nagbago ng isip? Tita May, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi ng batang ito. Isa lang siyang hamak na gwardiya. Lumabas? Tara na. Xiao Fan. Sapat na ba ito? Hindi ako ang dapat mong hina ng tawad. Yu. Nagkamali ako, Tita May. Paumanhin. Nagkamali ako. Sapat na ba? CJ, dalhin mo na kami. CJ, sumunod kayo sa akin. Ano ang sinulat mo kay Tita May kanina? Isang paungusap lang. Isang pangungusap. Anong pangungusap? Ang paungusap na yon ay, ako lang ang makakapagligtas sa anak mong babae. Ito si Xiao Mei. Paano kaya nangyari yun? Noong nang umuwi siya pagkatapos maulanan. Nawalan na siya ng malay. Ang nangyaring ito. Hindi ko sinabi kanino man. Pero alam ni Xiao Fan. At eksaktong-eksakto ang paglalarawan niya sa mga sintomas. Siguradong kayang-kaya mong iligtas si Xiao Mei. Hindi ba? Ito. Naiintindihan ko. Tao. Naipadala na ang kontrata sa kumpanya. Nagsimula na ang proseso. Nakikiusap lang ako. Tulungan mo si Xiao Fan na iligtas si Xiao Mei. Tita May, hindi ako yung klase ng taong naniningil ng utang na loob. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas si Xiao Mei. Lin Fan, dapat mong iligtas si Xiao Mei. Binabati kita, host. Matagumpay mong natulungan si Suyu na makuha ang kontrata. Gantimpala, kasanayan sa medisina ni Huatuo. Ayos, ang galing, napapanahon talaga ang sistema. Sa buong mundo ngayon, wala nang sakit na hindi ko kayang gamutin, di ba? Lin Fan, CJ, gagamutin ko na siya ngayon. Isang hakbang na lang. Kailangan ko lang ilipat ang aking Zenki sa kanya. Gigising na siya. Tita May, kung sakaling sa proseso ng paggamot, may mga bagay akong gagawing medyo lampas sa tama. Hindi ka rin magkakaproblema. ha? Basta mailigtas mo si Xiao Mei. Kahit anong gawin mo, okay lang. Lin Fan, ano nang ginagawa mo? Yu, wag muna istorbohin si Lin Fan. Baka ito na ang huling hakbang. Kung maputol ngayon, ano nang gagawin kong masayang lahat? Lin Fan, kung hindi magising si Xiao Mei, hindi kita patatawarin. Gumalaw. Gumalaw ang kamay niya. Bastos. Mukhang nasarapan ka sa paghalikha. Ay naku, ako, tulong. Tulong. Xiao Mei, nagising ka na rin. Natakot na talaga ako sa'yo. Maria, Ate Yuyu. Sino siya? Ano ba talaga ang nangyari? Siya ang guardia sa subdivision natin. Kung hindi ka hinanap at kinausap ni Ate Yuyu si Lin Fan, hindi na kita muling makikita. Iniligtas ako. Isang gwardya lang siya. Xiao Fan, hindi ka pa nag-aasawa, diba? Paano kung makipag-usap ka muna kay Xiao Mei? Kaming mag-ina ay laging magkasama lang sa bahay. At kailangan din namin ng lalaking maaasahan sa bahay. Ay, Maria, ano bang sinasabi mo? Isang hamak na gwardya lang siya. Ang dumi-dumi niya. Naiinis na ko sa isang tingin pa lang. Pinapakasal mo pa ko sa kanya. Ano nang sinasabi mo? Xiao Mei, walang mataas o mababang trabaho. At si Lin Fan pa ang mismong nagligtas ng buhay mo. Kung ayaw mo, pwede namang hindi na lang tayo pumunta rito. Yu, huwag kang magalit. Mie, ngayong tapos na ang proyekto. Hindi na kami mag-aabala pa.
Lin Fan, alis na tayo. Anak ka, sobra na talaga akong nagpalaki sa'yo. Maria, isang hamak na gwardya lang siya. Ginahasan niya ko, ginamit niya ko. Kahit anong gahasang yan, hindi katumbas ng buhay mo. Mukhang, kailangan kong personal na humingi ng tawad. Hinalikan mo si Xiao Mei. Sobrang sarap ng halik. Ah, wala. Ano sa tingin mo? Mas malambot ba ang labi ni Xiao Mei o ang bewang niya? Ah, mas malambot ang labi. Malambot ang labi, no? Malambot ang labi. Sobrang sarap ng halik, no? Heto. Nako, tanghaling tapat. Anong ginagawa niyo? Hoy, wag ka nang tumingin. Wala talaga kaming ginawa. Na, wala. Ang ibig kong sabihin, tama ko. Haha. Siyempre alam kong wala kayong ginawa. Si Yuyo kasi natin. Wala pang karanasan. Kung may ginawa nga kayo, hindi ganyan ang itsura niya. Ikaw talaga. Nagtitripan mo na naman ako. Ikaw. Naku naman. Sige na, pasensya na. Mali ako, mali. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Maghiwa ka na nga ng prutas para sa amin. Bilis. Ha? CJ, Mamamatay ka. Ano nang nangyari sa'yo? Totoo pala yung sinabi mo. Si Lin Fan nga ang nagligtas kay Ate May. Eldeneth. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang ganoong kagalingan. Sige, mukhang gusto mong makita ang kakayahan ko bilang prinsesa ng gabi. Malaki o maliit? malaki. HMP. Talo ka. Paano nangyari yun? Alaynan. Sagutin ko lang tong tawag. Nagmamadali ka na? Okay lang, malapit na matapos. Ang ganda talaga ng katawan. Kaya pala nanguhumaling si Yuyo. Bakit di mo ituloy? O kaya naman, yung sinabi ni Kuya Fan sa bar noong araw. Hindi totoo. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, gusto kita. Interesado ako sa'yo. Huwag mo nang sundan si Yuyo. Sumama ka sa akin. Ano, pwede ba? Tapos na ang tawag ni Yuyo. MMHMM, kumain ka ng prutas. CJ, Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sabay na tayo. Ako na. Kung malaman ni Suyo na hinahalikan ako ng kaibigan niya, delikado na ako rito. Ah, yung may night shift pa ako mamaya eh. Mauna na ako ha. Ano nang nangyari sa kanya? huwag mo siyang pansinin. Siguro nahihiya siya. Sa harap ng dalawang magagandang babae. Kain tayo ng prutas. Anong nangyari kuya? Ang bilis mo tumakbo. Ay nako, buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, wala na ako. Ano? Baka naman si Enesu. Wala pang 30 pero ganun na ka-agresibo. Ay, sige na, umalis ka na. Huwag kang makialam, bata ka. Kuya, hanap ka rin ito. Tita May, bakit ka nandito? Xiao Fan. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo para sa nangyari kanina. Gusto kitang anyayahan sa bahay para sa simpleng hapunan. Ako mismo ang magluluto para humingi ng tawad. Ano, ayos lang ba? Ito. Kuya, ano nang pinag-alanganan mo? Pumayag ka na. Okay lang basta't payag si Xiao Mei. Huwag kang mag-alala. Payag na payag si Xiao Mei. Hintayin kita, ha? Paalam. Kuya, ang galing mo talaga. Hoy, siguradong agresibo na naman ito. Dahan-dahan lang.
Nanay, Is, ipapapologize mo ako sa guard na yun. Imposible yun. anak ka talaga. Bakit ka ganyan, di sumusunod? Siya ang nagligtas sa buhay mo. Ano naman kung mag-sorry ka sa kanya? Gaano man siya kagaling. Guardia lang siya ng subdivision. Ikaw na isang respetadang babaeng presidente. Nagimbita ka ng estrangherong lalaki dito sa bahay. Nagluto ka pa ng pagkain para sa kanya. Hindi ka ba nahihiya sa yumaong ama mo? Nanay, sinampal mo ako. Pinag-aral kita, pinalaki kita ng ganito. Tapos ganyan ang trato mo sa akin. Hindi ba ako dapat manampal sa'yo? Sige. Aalis na ako. Hindi na ako babalik. Xiaomi. Tita May, Ha! Pasensya na, Xiao Fan. Nakita mo pa ang kahihiyan namin. ayos lang. Yun, may pagkain pa sa kusina, kukunin ko. Tita May, Is, ayos ka lang ba? ayos lang. Aray, ay. Ang bango mo, Xiao Fan. Ipinapalabas ang misyon. Tulungan si Tita May na imasahe ang bukong-bukong. Gantimpala, kasanayang pagluluto ng isang chef. Ha, Tita May, Is, samahan na lang kita sa sofa. ha, hindi na kailangan. Hindi na, aray. Tita May, Is, imamasahe ko ang bukong-bukong mo. ay, hindi na. Sige lang. Ilang taon na kaya, ang nakalipas ng huling may lalaking humawak sa kin ng ganito. Ha! Xiao Fan, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. CJ. Subukan mo kung gumaan na ang pakiramdam mo. Hoy, ay hindi na nga masakit. Mabuti naman. Binabati kita, host. Nakuha mo ang kasanayan ng cooking god. Tita May, si Xiaomi. Ayos lang ba siya? Ha? Kasalanan ko ang lahat. Ako talaga, ang dahilan kung bakit siya naging ganoon. Mula nang mawala ang asawa ko. Gusto kong ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay. Pero hindi ko inakala na napabayaan ko ang pinakapayak na pagtuturo. Xiao Fan, kung sakaling si Xiao Mei ay may nagawa man sa'yo, sabihin mo lang agad sa akin. Tutumbasan ko ng maayos. Ito, dapat ay inanyayahan kita para kumain. Nabasag pa ang mga pagkain. Bibili na lang ulit ako. Tita May. Magpahina ka, ako na. Ay, bisita ka. Nahihiya naman ako. Pagluluto lang naman yan. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Tita May, tikman mo ang luto ko. Ito ba? Hindi ba masarap? Hindi. Salamat, Xiao Fan. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakatikim. Ng ganitong lasa. Walang anuman. Anong ginagawa ninyo? Lintek na gwardya ka. Bakit nandito ka pa sa bahay namin? Ako. Xiaomi, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Ayokong makinig sa paliwanag mo. Kung hindi siya alis, hindi na ako babalik sa bahay na ito. Xiao Fan, ang kulit talaga nitong si Xiao Mei. Ayos lang. Tita May, sa susunod, magkakasundo rin tayo. Aalis na muna ako. Hoy, Xiao Fan. Bumalik ka sa bahay namin, ha? Gusto kong tikman ang luto mo. Ha? CJ. Oy, Kuya Fan, pagod na naman? Sabi mo, kailan mo ba ituturo sa amin ang mga teknik mo sa pag-ibig, tabi? Hoy,
Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan ang iba? Pumunta sila para salubungin ang bagong manager. Ako lang ang nananatili. Ikaw lang ang kinikilala kong kuya. Bagong security manager. Bakit hindi ko alam yon? Siyempre hindi mo alam. Dahil ang bagong manager ay si Ginoong Qin Hao. Kinhaw. Hindi nga ba'y ayaw sa Mindy Ginoong Qin, mga gwardiya? Ba't ngayon naman nagpakababa? At naparito pa. Lin Fan, linawin mo. Ako ay manager ng seguridad. Malayang malayo ako sa mga tulad ninyong mga bantay na yan. Nagpapaka-power ka lang dahil naging gwardya ka, kaya nakikisipsip ka sa mga residente. Ngayong nandito na ako, yang style mo, hindi na yan gagana sa akin. Kuya Fan. CJ. Gusto mong maging manager, eh di mag-manager ka. Ipinaabot ko ang bagong patakaran. Narinig nyo ba lahat? Pumasok kayong lahat at makinig. Simula ngayong araw, magtatrabaho ng 30 araw. Isang araw lang ang pahinga. Ang oras ng duty, mula 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Gusto kong makita ng lahat ng residente, ang aming bagong sigla at disiplina. Hoy, Ang haba naman ng oras. Na, Manager Qin, ang bigat naman nito. ang sino mang hindi sumunod sa patakaran, ay ituturing na lumabag, at tatanggalin. Mula ngayon, ipatutupad na ito agad. Tumayo ng tuwid. Min Fan. May yelo tong maliit na coke. Ang sarap talaga. Gusto mo? Ayoko. Report. Gusto ko pong uminom. Isang araw na akong hindi umiinom. Pinagsasalita ba kita? Kapag may sinabi ka pang isa, walas ka agad dito. Kinhaw. Hoy, Min Fan. Kung gagalaw ka pa ng isang beses, tatanggalin din kita. Naniniwala ka ba? Ikaw. Nandyan na ang mayamang ale. Huwag kayong gagalaw. Ako na ang bahala. Kumusta? Ako ang bagong manager dito. Xiaofan, mainit na ba? Halika. Ito ang inihanda kong malamig na inumin para sa iyo. Inumin mo na agad, baka ka magka-headstroke. Bilisan mo. Hindi. Maria. Pinabuhat mo sa akin ang mabibigat na bagay na ito. Para lang ibigay sa gwardiyang ito. Bilisan mo. Halika, nahirapan kayong lahat. May parte ang bawat isa. CJ. Hoy! Hoy! Kayo! Manager Qin. Magandang intensyon nito ng may-ari. Kung tatanggi tayo, parang hindi maganda. Ano? May reklamo ka? Wala. Paano naman? Uminom kayong lahat. Halika, paghasyan ninyo ito. Hahaha. Xiaofan. Ang sakit ni Xiao Mei. Gumaling na ba? Sa teorya, ganoon nga. Tita May, bakit mo ito tinatanong? Ano ang ibig mong sabihin? Oh, wala. Nag-aalala lang ako. Baka katulad siya ng nangyari sa kanyang lola noon. Natatakot ako. Baka namanan niya rin. Hoy, Tita May. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay. Oo. Ate. Bilis. Itaas nyo sa silya. Itaas nyo sa silya. Hoy, ingat. Dahan-dahan. Huwag kayong tumanga-tanga. Tumawag na ng ambulansya. Mga guard, kunin nyo ang aking mga silver needle. Xiao Wang, kumuha ng malamig na tubig at tuwalya. Bilisin mo. Ang iba, tumawag pa ng ibang tao para tumulong dito. Huwag mong hawakan ng nanay ko.
Walang kwentang doktor ka. Noong nakaraan, ginamit mo ang pagdodoktor para manghipo sa akin. Ngayon, ano na naman ang gagawin mo sa nanay ko? Siya ay nanghipo sa'yo? Tama. Noong nakaraan, ginamit niya ang pagdodoktor bilang dahilan para manghipo sa akin. Sa totoo lang, nagpatingin na ako sa ospital. Wala talaga akong kahit anong sakit. Swertihan lang talaga yan. Sayang ang tiwala ng nanay ko sa'yo. Xiaomi, pwede kang magbiro sa ibang pagkakataon. Pero ang nanay mo ngayon ay grabe na ang sakit. Kailangan ng gamutin kagad. Hindi kita pinaniniwalaan. Nanay, gising ka naman. Nanay, Binibining May, may naisip ako. Noong hinahanap ni Tita May ang Tianshan Snow Lotus, para yun siguro sa'yo, para magamot ka. Sayang, nadaya siya ng taong ito na si Lin Fan. Nasa akin pa ang Tianshan Snow Lotus. At, may kilala rin akong isang matandang doktor ng TCM. Kung papayag kayo, isasama ko siya rito. totoo ba? Kunin mo na agad. Huwag. Ang Tianshan Snow Lotus ay napakalamig. Pumasok na ang lamig sa katawan ni Tita May. Kung inumin niya yan ngayon, parang laso na yan. Tumahimik ka. Ginoong Chin, pakikuha mo na ang matandang doktor. Kahit anong halaga ang kailangan, payag ako. Sige, hahaha. Narito na ang mga karayom. Mga karayom. Binibining May. Nasa likuran pa ang matandang doktor. Pinainom ko muna siya ng tinunaw na Snow Lotus water para mainom agad ni Tita May. Huwag. Umalis ka. Mabuti naman. Gumising na ang nanay ko. Hahaha, mabuti, 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 Lin Fan. Ano pa ang masasabi mo? Binibining May, iminumong kahi ko, nadakbin siya sa kasong illegal na pagpaprakti ng medisina. Sige. Nanay. Nanay. Ginoong Chin, ano ba talaga ang nangyari sa nanay ko? Huwag kang matakot, miss. Baka gamutin ang lason ng lason. Lao Zong. Dumating na ang matandang doktor ng Chinoy. Sabi ko na nga ba? Malamig ang tubig ng Snow Lotus. Masyadong mahina ang katawan niya para tumanggap ng pampalakas. Tingnan ko nga siya. Umalis ka. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Matandang doktor, bilisan mo. Bilisan mo. Ako na. Ako na. Bakit ang bagal-bagal mo? Mabilis na nga ako. Nako, ikaw. Tama na. Tumigil na kayo. Ginoong doktor, pakitingnan mo na ang nanay ko. Ah, na. Sige. Umusog ka. Binatakin. Ito ang tubig ng Snow Lotus na hiniling mo. Ito ang ipinainom mo sa ginang. Siyempre naman. Ay, wala na. Wala na talaga. Ginoong doktor, ano ba talaga ang kalagayan ng nanay ko? Ito, kung alam ko lang na gagamitin mo ito para ipainom sa ginang. Kahit patayin mo ako, hindi ko ibibigay. Ano ang ibig sabihin nito? Ginoong doktor, ipaliwanag mo. Ang ginang na ito, pumasok na ang lamig sa katawan, kaya nawalan ng malay. At ngayon, nainom pa ng napakalamig na tubig ng Snow Lotus. Ito, nakamamatay ito, hindi ko inakalang sa buong buhay kong pagdodoktor. Magiging kasabwat pala ako. Nako. Paano nangyari ito? Ginoong Chin, hindi ba sinabi mong, siguradong maliligtas mo ang nanay ko? Ito, hindi ko kasalanan ito. Ito, Kasalanan ito ni Lin Fan. Lin Fan, tama, si Lin Fan. Lin Fan, siguradong may paraan kang iligtas ang nanay ko, tama ba? Paumanhin, Lin Fan, nakikiusap ako sa'yo, iligtas mo ang nanay ko, pwede ba? kanina ayaw mo pang hawakan ni Kuya Fan. Ngayon nakaluhod ka na. Ako, nakikiusap ako, iligtas mo ang nanay ko, kahit anong sakripisyo, kahit ano ang mangyari, pwede ba? Lahat ay papayag ako. Ikaw ang nagsabi nito, kahit anong paraan, tama ba? Ha? Itayo mo ang nanay mo. Aray. Ito ang matagal nang nawalang, siyam na paraan ng ginintuang karayo. Bigyan mo ako ng tubig ng Snow Lotus ng Tianshan. Pero, sabi ng matandang doktor, Bilisan mo.
Lin Fan, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Tita May. Ate Sue, Kuya Lin Fan, ginagamot niya siya. Ganito ba ang paraan ng paggamot? At saka, si Tita May. Matatanggap kaya niya talaga to? Aray, kilala si Tita May bilang Black Widow ng Haicheng. Sa mahabang panahon, wala pang lalaki ang nakahawak sa kanyang katawan. Binibining Xiao Mei, hindi mo hinintay ang pahintulot ni Tita May. Pinahintulutan mo ang ibang lalaki, nahawakan ng basta-basta ang kanyang katawan. Kahit gaano pa kabait ang ugali niya, magagalit at magagalit din siya. Tumahimik ka, sinabi ko na. Lahat ng kahihinatnan kapag nagising ang nanay ko, ako ang mananagot. Ako rin ay handang gumarans para kay binatang Lin Fan. Ang kanyang ginagawa ay tunay na medisina. Ganoon nga ang sinasabi. Pero, espesyal kasi ang katayuan ni Tita May. Ngayon, sa liwanag ng araw, ginagawa niya to sa ibang lalaki. Ano sa tingin mo, sa ugali ni Tita May, baka malagay sa panganib si Lin Fan? Yung huling taong ng insulto, kay Tita May, nasa ospital pa rin, nakahiga. Tama na, Lin Fan. Kumusta ang nanay ko? Wala namang dapat maging problema. System, matagumpay na ba ito? Nasaan ang reward? Binabati kita, host. Matagumpay na natulungan ang babaeng may-ari. Nakatanggap ng isang golden loot box. Golden, pigilan mo ang sarili mo. Maraming tao dito. Sa bahay na lang buksan. Hala, huwag ka nang mag-isip. Sa kanyang hanggal na kakayahan sa medisina, mas mabuting dalhin na lang siya sa ospital. Hindi tama ito. Ang hininga ay mahaba at regular. Mamula-mula ang mukha. Sa tingin ko, dapat matagal na siyang nagising. Ano? Ano? Inay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ubo. Ako, ano ba ang nangyari sa akin? Ha? Inatake ka kanina, pero naalagaan na kita. Tama. Lin Fan, kanina talagang mabuti at inalagaan kanya ng maayos. Ay. Ito. Siyempre naman, walang daya. Xiao Fan, muli mo akong iniligtas. Hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Yun yung, ayos lang. Bigyan mo na lang ako ng 10 milyon. Ayos na yon. Paano naman maipapahayag nito ang nararamdaman ko para sa'yo? Sandali. Magrereklamo ako. Hahaha. Tita May. Kanina, itong lalaking ito, ginamit lang ang paggamot sa'yo, para talagang, manghipo sa'yo. Ikaw ang Ice Queen, ng Haicheng. Kung kumalat ang balitang ito, ano na ang mangyayari? Tita May, pwede kong ipaliwanag para kay Lin Fan. Ang nangyari, Ano pang ipapaliwanag mo, kung kumalat ito? Alam mo ba kung gaano, kalaki ang epekto sa reputasyon ni Tita May? mga tao, Ginang pakihinahon po, ang matanda kong ito, ay handang maggarantiya para kay Ginoong Lin. Nanay, kung may sisihin ka, ako na lang ang sisihin. Huwag mo siyang sisihin. Ay. Ako. hayaan mo muna ang katotohanang iniligtas ako ni Xiao Fan. Ang pang-aabuso, iyan ay walang katotohanan. Pinalikan niya ako. Ano naman? Panghuli, hindi naman ito ang unang beses. Kumalat man. Ano naman? Halika, dalhin niyo siya sa ibaba. Alagaan ng mabuti ang Ginoong Qin para makalimutan niya ang nangyari ngayon. AJH. Tita, nagkamali ako, tita. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Xiao Fan, iniligtas mo ako ngayon. Gagantihan kita ng husto. Xiao Mei, heto, bumili ka ng pulutan para kay Tito Xiao Fan. Ngayong araw, si Tito Xiao Fan ay bisita natin sa bahay. Tito Xiao Fan. Tita, nga pala, may gagawin si Lin Fan mamayang gabi. Uwi muna kami. Bumalik na lang kami sa susunod. Paalam. Bakit hinihila mo na naman ang tenga ko? Ang sakit, ang sakit. Babaero ka. Nananatsing ka sa lahat. Naiinis ako. Yung ate na yon, nagkakamali ka. Sa pagitan ko at ni tita, talagang walang nangyari. Tama na. Mabuti pang magsabi ka ng totoo sa akin. Kung hindi, gagamitan na kita ng dahas. Kamay. Ayaw mo pa ring magsabi. Luyo, may malaking problema. Kayong dalawa, ang landi nyo naman. Ito, si Lin Fan ang nag-utos sa akin. Ako, Alaynan, Huwag muna natin pag-usapan yan. May malaking nangyari talaga. Tungkol ito sa
Taong yun. Pasok na tayo at doon mag-usap. Ikaw, lumuhod ka ng maayos. Huwag kang gagalaw. Sistema. Tinulungan ko ang may-ari. Ganito lang ang kapalit. Huwag magmadali, host. Bilang kompensasyon sa iyo, ang Golden Gift Package ay na-upgrade na sa Purple Gold Gift Package. Purple Gold, bilisan mo. Buksan mo na, tingnan ko. Ano ibig sabihin ito? Isang card lang ang ibinigay sa akin. Congratulations, host. Nakuha mo ang karapatan sa pagmamana ng Kayani Group, 1 trilyon pesong kumpanya. Ito ang black card ng kapangyarihan. Magagamit ito para gumalaw ng trilyong pondo. Gagaano karami? Trillion? Anong nangyari? Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Ate Yuyu, bakit hindi na lang tayo dito sa labas mag-usap? Kahit gaano kagaling si Lin Fan, ordinaryong tao pa rin siya. Ayoko siyang masingil sa ganitong kaguluhan. Masyadong malalim ang pinag-uusapan dito. Ang bagay tungkol sa tagapagmana ng Cheney Group, may kumpirmadong balita na. Biglang nagbago ang tagapagmana. Ang pinakamahalaga naming proyekto ay naipit din. Ang Cheyenne Group. Kapag gumalaw ang ganito kalaking entidad, maraming tao ang maapektuhan. Ngayon, ang mga makapangyarihan sa buong bansa ay nagtipon sa Haicheng para lang hanapin ang tagapagmanang ito upang makuha ang pangunahing karapatan sa pakikipagtulungan. Ayon sa bali-balita, ang nakatakda mong pakakasalan ay bumalik na rin. Kapag nakuha niya ang karapatang makipagtulungan, Ate Yuyu, tayo. Dahil napakalaki ng premyo, Kailangan mong pumunta sa loob ng 24 na oras tungo sa Cheney Banquet. para pirmahan ang mga dokumento ng pagmamana. Mawawala ng visa pagkatapos. Hindi sistema. Ang hina mo naman. Ang tagal-tagal, may deadline pa pala. Niloloko mo ba ako? Hoy, hindi. If huwag kang umalis, I refund mode 2. Gusto kong magpa-refund. Refund. Ako. Yuyu, Tama ka. siguro. Hindi talaga dapat niya malaman ito. Lin Fan, Suyu, hindi ko sinasadya na tumayo. tama na. Huwag ka nang lumuhod. May 1 milyong piso sa card na ito. Kunin mo. Suyu, gusto mo ba akong alagaan? Tama na. Huwag kang magpatawa. Makinig ka. May malaking nangyayari sa High City. Tungkol sa isang top conglomerate at sa pagpapalit ng tagapagmana. Magulo at mapanganib ngayon sa buong lungsod. Sobrang delikado. Hawakan mo ang card na ito. Hintayin mong bumalik ako. Tandaan mo, bago ako bumalik, huwag kang lalabas kahit saan. Kung hindi ako bumalik, ang perang ito ay dapat sapat na para mabuhay si Lin Fan. Suyu, sa totoo lang, ako ay... Hintayin mo lang ako ng maayos. Hindi, Suyu, hindi talaga ako pwedeng maghintay dito. Hindi talaga ako pwedeng manatili sa bahay. Kailangan kong pumirma para sa mana. Suyu, palabasin mo ako. Hindi talaga ako pwedeng manatili. Aray, Suyu, ang mana ko. Suyu. Yuyu. Tungkol ba talaga kay Lin Fan? Siguro nga. Pero pag-uusapan natin yan pagbalik ko. Tara na. Ay, ang taas? Kung tumalon ako mula rito, baka mabali pa ang binti ko. Pansinin mo, host, 3 oras na lang bago mag-expire ang karapatan mo sa mana. Alam ko, pupunta na ako dyan. Mamamatay ako kung pupunta. Mamamatay din kung hindi. Sige, subukan na natin. Ano ba? Paano ka nagmamaneho? Lin Fan. Anong nangyari sa binti mo? Nambastos ako ng babae, kaya nabali. Xiaomi. Mabuti naman. Wala na tayong oras para dito. Pupunta ako ngayon sa Beijing Grand Hotel. Dalhin mo ako dyan, bilis. Hoy. Ano? Pupunta ka rin dun.
Tama ka. Maraming mayayaman at maimpluwensya doon ngayon. Kung magwardya ka doon, mas malaki ang kikitain mo. Pero, hindi kita isasama. CJ. Pero huwag mong kalimutan. Tiyo mo ako. Baka isumbong kita sa nanay mo. Ikaw. Bilis, umalis na tayo. Ha? Sige. Tiyo Lin Fan. Dahan-dahan lang. Hindi ah. Ang bilis mo namang magmaneho. Bakit? Ganito pa lang, hindi mo na kaya, Tito. Hindi na kita kakausapin. Hoy. Papasok na muna ako. Hindi, wala kang imbitasyon. Papasok. Xiao Mei. Ano nang ginagawa mo rito? Si Tita Mi, hindi ba kasama mo? Sumama ako sa kay Lin. Suyo, Wang Zhen. ang tagal nating hindi nagkita. Ate Suyu. Siya ba yung dati mo, nobyo, si Wang Shen? Ang ikawalong anak na lalaki ng Wang family sa capital. Tama, siya nga yung many office na yun. Kung hindi dahil sa akin noon, baka si Ate Yu ay. Bakit? Parang hindi kayo. Masaya na makita ako Wang Zhen, binabalaan kita. Teritoryo ito ng Chayani Group. Kung magkakagulo ka, tatawagan ko agad si Secretary Sam. MS, Su. Ang ignorante mo naman. Ang dahilan kung bakit binili niyang Master Wang, ang lupa sa silangan ng lungsod, ay para lang gawing regalo. Kay Secretary Zhang, isang maliit na handog lang yun. Kayo, Tama. Ang aming Wang family ay naghanda ng isang espesyal na regalo para kay Secretary Zhang, ang tagapangasiwa ng seremonya, at sa bagong tagapagmana. Ang pagkakataong maging partner ay siguradong mapupunta sa amin. Suyo, sana, kapag ang buhay at kamatayan ng kumpanya nyo ay nasa kamay ko na, ay ganyan ka pa rin katapang. Sana, gaya ngayon. Mamaya na lang. sige na. Tara, pasok na tayo. Suyu, sige na. Xiaomei. Ano nang meron? Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Ngayon kasi, wala akong iniisip ngayon kundi yung proposal. Tara na. Mag-reconnaissance muna tayo. Makipagkilala tayo sa iba. Tara. Ginoong Li. Ginoong Zhang. Ate Yuyu. Itong mga tao, bakit parang iniiwasan tayo ng mga to? Isang tao lang ang may kakayahang gumawa nito. Ikaw lang. Tama ka. Ako ang may gawa. Wang Zhen, ikaw. Nagulat ka, Wang Shen? Sinabi ko na sa'yo noon pa, ang party na ito, para na ring nasa bulsa na, ng pamilya Wang. Bilang itinalagang partner, isang salita ko lang. Sila, sinong maglalakas loob makipag-usap sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo? Suyo Anong gusto ko? Alam mo naman kung ano ang gusto ko. Basta pasayahin mo lang ako. Sige, ako. Saka lang ako. Wang Shen. Wang Shen, huwag kang mag-ambisyon. Ate Yuyu, may boyfriend na si Ate Yuyu. Si Lin Fan ang pangalan. Momo. Lin Fan, Oo, mas gwapo siya sa'yo. Mas mayaman pa, ng 100 beses. Magtanong-tanong ka, kilalang kilala siya. paano ko siya naman hindi nakilala? May ganong klaseng tao pala? Sinong Lin Fan? Sinong tumatawag sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magstay ka lang sa bahay? Anong ginagawa mo dito? Ako. Ate Yuyu. Ako ang nagdala sa kanya dito. Pero hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Hindi. Anong nangyayari sa inyo? Huwag kayong mahiya sa akin. Kain kayo. Hay naku, kumakain ka ba? Alam mo ba kung gaano ito kadelikado? Aray, sige na. Diyan ka na lang, kumain ka ng maayos. Tandaan mo, huwag kang magsalita ng basta-basta. Huwag kang lumingalinga. Sige, umalis ka na dyan. Ito si... ang tinutukoy ninyong Lin Fan. Isang maliit na gwardiya lang. Lin Fan. Akala ko kanina, sinong pinag-uusapan ninyo?
Ano? Kilala mo rin siya? Ginoong Wang. Si Lin Fan na ito, dati siyang live-in manugang sa amin. Tinaboy ko siya. Hindi ko alam kung bakit siya itinuring ni Ginang Su na parang kayamanan. Suyo. Ang panlasa mo, bakit ganyan nakababa? Isang maliit na gwardiya lang. Nagustuhan mo pa? Yu. Sino siya? Lin Fan. Siya ang pangwalong anak ng angkan ng Wang sa kabisera, si Wang Shen. Mag-ingat ka, huwag mo siyang guluhin. Oh. Pala. Si Ginoong pala ka. Aray. Paumanhin. Anong sinabi mo? Lin Fan, naghahanap ka ng away. Alam mo ba kung sinong ininsulto mo? Sino? Wala ka talagang alam. Ano, noong pinalayas kita, tama talaga ang desisyon ko. Sa harap mo, ang taong ito ay isang napaka-importanteng tao sa kabisera. Ngayon, ay ang araw ng paglitaw ng bagong tagapagmana ng Cheney Group. Isang taong kapag umubo, ay kayang panginginigin ang buong bansa, at si Ginoong Wang na ito, ang tanging tao sa buong lugar na may karapatang Makipag-usap sa taong iyon. ngayon alam mo na kung sinong ininsulto mo, di ba? Hoy. Humiram-hinay ka lang. Baka matakot ng sobra ang maliit na gwardyang ito, at umimisa sa lawal. Sinabi mong siya lang ang may karapatang makipagkita sa kanya. Nanan. Ano nang sinasabi mo? Ha ha ha. Suyo. Itong maliit mong security guard na ito, talagang, hindi titigil hanggat hindi nakakagulat ng tao. Siya. Kanina lang, wala siyang alam. Nagsasabi lang siya ng kung ano. Nagsasabi ng kung ano. Dahil lang sa sinabi niyang yon. Ngayong araw na ito. Kayang-kaya kung hindi kayo payagang makaalis sa bulwagang ito. Hindi ikaw. Bakit mo tinatakpan ang bibig ko? Siya ang nagsabi na gusto niya akong makita. Binibining Su. Wala nang makakapagligtas sa kanya ngayon. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hayaan mo siyang magsalita. Hindi ko inaasahan, kaibigan Lin, na ikaw pala ang importanteng tao na yon. Pasensya na talaga. Pasensya na. Kaibigan Lin, alam mo ba, na kung mamana mo ang Cheney Group, magkakaroon ka ng anong klaseng kapangyarihan? Yan ang talagang hindi ko alam. Kaibigan Lin, kung mamana mo ang Cheney Group, isang katlo ng industriya ng Long Country ay mapapasailalim ng pangalan mo. Ang iyong ari-arian ay magiging trilyon-trilyon. Kumpara kay Suyu? Ha? Gusto mo bang pakasalan si Suyo? Huwag kang mag-alala. Basta't mamanahin mo ang Cheney Group. Hindi lang isang Suyo, kahit 10 Suyo pa. Siya mismo ang hahabol sa'yo. Totoo ba yan? Gago, niloloko ka lang niya. Ha ha ha. Hoy, Narinig niyo ba? Naniniwala talaga tong loko-lokom to. hoy. Hello, Maaari bang, kayo po ba si Lin Fan? ako po ang inyong sekretarya. Mangyaring pumunta po kayo sa ikalawang palapag para kumpletuhin ang proseso ng pamana. CJ, alam ko na. Ha? Tumawag ba sa'yo? Para ipamana sa'yo ang Cheney Group? Paano mo nalaman? Lin Fan, ang loko-loko mo talaga. Hintayin niyo muna ako rito. Babalik ako agad. Ha ha ha. Hoy, naiiyak na ako sa kakatawa. Suyu eh. Sa wakas nalaman ko na kung bakit ka kumuha ng ganyang maliit na gwardya bilang iyong kabit. Yung talento niya sa komedya, talagang walang kapantay. Kahit anong gawin mo, wala pa ring pag-asa. Tama na. Huwag mo nang sirain ang loob nila. Kami, una na muna kaming aalis. Sila, maghihintay pa ng kanilang tagapagmana na bumalik. Itong si Lin Fan, pagkatapos magpahiya, umalis na lang. Sabi pa maghintay kami. Sa tingin ko, sobra lang siya sa pagkain, kaya nagtatae. Hanapin muna natin si Secretary Sang. Ang kaba ko, hindi ko inakalang balang araw, ay makakasaksi ako mismo sa paglitaw ng bagong pinuno ng Cheney Group. Ang taong ito, siguradong gwapo at may magandang aura. Nandyan na. Hoy, Siguro mali ang pagbukas ko. hoy, yung may tumawag sa akin kanina at pinapunta ako rito. Ikaw ba yun? Ang tagapagmana ng Cheney Group. Isang gwardya. Hoy, kumusta?
Kumusta? Ikaw si Lin Fan. Ginoong Lin? Ay. Ako nga. Tuloy po kayo. Hoy, hindi. Ano ba yan? Tumayo ka na. Paumanhin na talaga, Ginoong Lin. Hindi ko talaga inakala na ganyan ang suot ninyo. Ayos lang. Ganun talaga. Tumayo ka na. Parusahan ninyo po ako, Ginoong Lin. Hindi, sinabi ko na nga, ayos lang. Tumayo ka na. Mga taong katulad nila, sa harap ay sasabihing ayos lang. Pero mas nakakatakot ang mga paraan nila sa likod. Pakiusap, Ginoong Lin. Parusahan ninyo talaga ako. Kung hindi, hindi ako makatulog ng mahimbing. Hindi, ano bang gusto mo? Gawin ko sa'yo. Ginoong Lin, kahit anong parusa, ay tatanggapin ko. Talaga? Kahit ano? Dito na ang opisina ni Secretariat Hang. Mag-ingat kayo sa asal. Alainan, Balita ko. Siya ang punong tagapamahala ng pagmamana ng negosyo. Sa hinaharap, siya pa ang magiging pinakamalapit na tauhan ng may kapangyarihan. At saka, kilala rin siya sa Haicheng bilang isang East Beauty. Hindi niya pinapalapit ang mga lalaki sa kanya. HMM. Oo. Kung hindi dahil pare-pareho tayong babae, at may konting koneksyon ang nanay ko, hindi natin siya makikita. kahit na malakas ang angka ng Wang, hindi naman ibig sabihin wala tayong pagkakataon. Kung mababatid natin ang kanyang saloobin, napakaganda na noon. Tara na. Lin Fan. Yuyo. Nagkakamali ba ako ng tingin? Yung tagapagmana ng Chenny Group. Bakit ang pagkakamukha niya kay Lin Fan? Hala. Ganoon din ba ang pakiramdam mo? Medyo kamukha nga ni Kuya Lin Fan. Ang kapal ng mukha ninyo. Nang walang pahintulot ko, sinong nag-utos sa inyong pumasok? Gusto niyo bang magmukhang bastos sa harap ng tagapagmana? Pasensya na, Yume Zhang. Talagang hindi namin alam. Humihingi kami ng paumanhin. Hoy, mga kaibigan ko silang lahat. Maging mahinahon ka naman. Syempre. Walang problema talaga. Nandito kayo para sa akin, diba? Tara rito. Sino ba ang gumawa nitong nakakainis na patakaran? Bago ako maging tagapagmana, hindi ko pwedeng ipaalam ang tunay kong pagkatao. Ano? Bago maging tagapagmana, kailangan ko munang tapusin ang isang hamon. At bago magtagumpay, hindi pwedeng malaman ng iba ang tunay kong pagkatao. Pakikalma po, Yilin. Ito po ay patakaran na iniwan ng nakaraang pinuno. Hindi ko rin po alam Unang patakaran. Nang hindi inilalantad ang aking tunay na pagkatao, gugulin ng 1 bilyon sa loob ng 1 buwan. Anong klaseng patakaran ito? Huwag po kayong mag-alala, Yilin. Bagamat limitado ang pondo, ang ilang mga karapatan ay maaari pa rin gamitin. Buwisit na sistema. Naiinis ako sa'yo. Ayangi, Zhang. Ano to sa loob? Ayangi, Su. Isa sa alang-alang ko ang sinabi ninyo. Mauna na po kayo sa hall at maghintay. Paumanhin po. Lilin. Ang hiling ni Gian, Su kanina. Ano sa palagay ninyo? Hindi pa ako pwedeng magpakilala, di ba? Tama po. Halika rito. Ganito na lang. Ano? Naghihintay pa kayo sa tagapagmana nyo? Suyo, bakit hindi? Ngayon pa lang, isipin mo ng mabuti. Kung paano mo ako mapapasaya. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang masyadong kampante. Sige.
Magkita na lang tayo. Lin Fan, saan ka ba tumakbo? Oo nga. Nag-alala kami ng walang dahilan. Sumakit ang tiyan ko sa kinain ko. Pumunta lang ako sa Siray. Akala ko talaga. Ano ako? Wala. Nagkamali lang kami. Sige na. Magsisimula na ang salu-salo. Maghanda na tayo. Maligayang pagdating sa salu-salo ng Chenny Group. Ginang, Sam, nasaan ang bagong pinuno? Gusto namin siyang makita. Ang pinuno, hindi siya makakadalo ngayon. Pero masasabi ko sa inyo, na ang tagapagmana, napagpasyahan na. Tungkol naman sa pagpupulong ngayon, inatasan ako ng pinuno na mamahala sa pagpili ng susunod na punong kasosyo. Sige. Malugod po nating tinatanggap si Secretary Zhang. Ipapahayag kung sino ang chief partner. Hindi ko akalain na kahit sa pagpasok ng palihim, hayagan pa rin siyang gumagawa. Totoo. Walang nang ahas sumalungat. Nabayaran na palang lahat ng pamilya Wang. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kasimple ang Sek, iniisip nila. Ikaw, isang guard lang. Anong pinagmamalaki mo? Akala mo ba tagapagmana ka? At nambobola ka pa ng babae. Ako, Tama na. Huwag na kayong mag-away. Magpatuloy tayong manood. Ang kalahok na ito, mangyaring manahimik. Secretary Zhang, ang mga formalidad na ito ay hindi na kailangan, di ba? Bukod sa akin. Sino pa kaya? Ayon sa bagong namumuno, Tinatanggihan ang lahat ng katiwalian at pagsuhol. mangyaring magpakabait. Ikaw, Ang posisyon ng partner sa pagpupulong na ito ay aming ipagpapasya sa pamamagitan ng aming dispito. Pamamaraan ng pagpapalabunutan. Ang lahat ng kalahok, mangyaring umakyat ng sunod-sunod para bumunot. Ang mapipili, ang siyang magiging susunod natin, chief partner. ano ba yan? Ganitong paraan na parang laruan lang. Ang pagpili ng partner ng Longbow First Group, ang partner ng Longbow First Group ay... Una, ito ang alituntunin ng bagong pinuno. Kailangang sundin. Pangalawa, ang Chayani Group ang pumipili kung sino ang magtatagumpay. Hindi ang pipili sa Chayani. Kung may anumang hindi ka nasisiyahan, maaari kang umalis anumang oras. Ayos yan, Yuyo. May pagkakataon na tayo. Tama, Yuyo. Sa ganitong paraan, kahit mahirap pa rin. Pero kahit papaano may pagkakataon tayo. Lin Fan, may alam ka ba? ako. Wala akong alam. Hoy, Yuyo. Huwag mo na siyang pansinin. Magpila na tayo agad. Siya, isang taeng-tae. Anong malalaman niya? Ako, Ngayon, sino ang mauuna? Ako, Ikinalulungkot ko. Hindi ka napili. Sunod, ako na. pwede bang bilisan mo? ikinalulungkot ko. Hindi ka napili. Sunod, Team imposible to. Gusto kong subukan ulit. 3 beses lang ang pagsubok. Kung mag-iingay ka pa, papalisin na kita. Ang mawawala sa'yo, hindi lang ang iyong dignidad. May susunod pa ba? Ako na. CJ, Kaya mo yan, Ate Yuyo. maaari bang magtanong? Pwede. Pwede bang maghanap ng ipapalit na magbunot? Yuyo. Hindi ba't gusto mong? Lin Fan. Pwede bang? Ikaw na lang ang magbunot para sa akin sa entablado. Ako, Siya. Yuyo, nababaliw ka ba? Yung mahalagang pagkakataong ito, ibibigay mo sa kanya. Oo nga.
Kahit na malakas din si Kuya Linfan, pero... Suyo. Kesa maghanap ka ng gwardiya na ipapalit, ibenta mo na lang sa akin. Ganito. Ibenta mo sa akin ang karapatang bumunot. Bibilihin ko. Mas mabuti yon kaysa ibigay sa gwardyang ito. Ano, Binibining Su? Nakapag-desisyon ka na ba? Nagdesisyon akong si Linfan na ang magbunot para sa akin. Ang magbunot para sa akin. Kapag napili na, hindi na pwedeng bawiin. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Hindi naman. Saan galing yung gwardyang yan? Dahil ako ang pinili mo. Ipapakita ko ngayon ang galing ko, para sa'yo. Imposible. Hindi siya makakabunot. Kaya mo yan, Linfan. Pagbati natin sa ginoong ito, bilang bagong punong partner ng Cheney Group. Linfan. Yung lalaking yun, paano nangyari yun? Hindi pwede yan. May dayaan. Talagang may dayaan yan. Kalihim Zhang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Talagang mas magaling ako kaysa sa gwardiya na yon. Napili na ang punong kasosyo. Ang ibang panauhin ay maaaring umalis ng maayos. Tungkol naman sa mga ayaw makipagtulungan, pakiusap na tulungan silang makaalis. Kalihim Zhang. Kalihim Zhang. May dayaan. May dayaan. Hindi ako sang-ayon. Binibining Su. Maligayang bati. Kinikilala ko ang karangalan. Binibining Su. Ito ang dokumento ng pakikipagtulungan. Pakitingnan ninyo. Tungkol sa mga detalye, maaari ninyong basahin ng dahan-dahan sa bahay. Ngayong pagkakataon, dapat mong gantimpalaan ng mabuti ang empleyado mong ito. Suyu, kalmahan mo lang. Ayokong kumalma. Sabihin mo na, paano kita dapat gantimpalaan? Hindi ang gusto ko lang sabihin. Ay, ayokong makinig. Sagutin mo na ako. Ang gusto kong sabihin. Nakatingin ang lahat ng tao. Ha ha ha. Ah, ako. Uwi na muna kami ha. Hoy, hintayin niyo ako. Lin. Ito po ang inyong black card. Nailagay ko na po sa loob ang balansing 10 bilyon. Pakiusap, ubusin niyo po ito sa loob ng 1 buwan. Walang problema siguro, no? Walang problema. Ako na ang bahala. Kakauwi mo lang, aalis ka na agad. Kasi may business trip ako sa mga susunod na araw. Kaya, Momom, Ha? bantayan mo si Linfan para sa akin. Huwag mo siyang hayaang magkalat. Ah, Alis, na ako. Ano ba ang nangyari kay Suyu? una, abala siya sa bagong project na hawak niya. Kaya kailangan talaga niyang mag-business trip. Pangalawa, nahihiya lang siguro siya. Di mo pa rin maintindihan. Engot. Ay naku. Umalis na ang may-ari. Kanino ko gagastusin itong 10 bilyon ko? Lanan. Lalabas din ako sandali. Teka, huwag kang aalis. Huwag mo akong lokohin, alam ko ang iniisip mo. Paglabas ni Yu, pupunta ka na agad sa bahay ni Xiaomei, di ba? Mali ang akala mo. Ako, lalabas lang para bumili ng pagkain para sa'yo. HMPH. Sumama ako sa iyo. Hinding-hindi kita pababayaan sa paningin ko. Lanan. Pwede na rin siguro. Kahit sino naman. Pareho lang ang paggastos. CJ, ano ang gusto mo? Bibilhin ko lahat para sa'yo. Totoo ba yan? Nagbabala ka lang. Itong bag na ito, 9,999 na piso lang. Kaya mo bang bilhin? Anong kulay ang ayaw mo? Ako, pinakaayaw ko ang kulay dilaw. 12,000 piso ang ginastos. Hindi, ikaw, seryoso ka. Binili mo lahat maliban sa dilaw. Ano sa tingin mo? Sumusuko ka na ba ngayon? Hindi pa. Gusto ko pa nito, ito.
Binili na. Ito. Binili na. Ito. Binili na. Patong isa. Lahat binili na. Lin Fan. Binili mo talaga. Sabihin mo, ano pa ang gusto mong bilhin? Bibilhin ko lahat para sa'yo. Nagbibiro lang ako. I-refund mo na yan agad. Itong mga bagay na to, ano nang pinagbibiroan? Tuloy lang. Lin Fan, bigla kang naging mabait sa akin. Hindi kaya gusto mo akong ligawan. Kahit nawala si Ate Yuyo ngayon sa bahay. Pero hindi mo naman pwedeng gawin to. Pero kung talagang gusto mo, pwede naman. Ano ba iniisip mo? Gusto ko lang sanang humingi ng tulong sa'yo. Tulong. Anong klaseng tulong? Ako kasi, matagal ko nang gustong mag-invest sa stocks, pero kulang ako ng advisor. Sa tingin ko, bagay na bagay ka. Kitang-kita namang expert ka sa stocks. Lin Fan. Narinig mo na pala ang kwento ko. Ha, wala naman. Pero sa mukha mo, kitang-kita ang mga kwento. Mula ngayon, ikaw na ang aking Chief Investment Advisor. Lin Fan, hindi ko inakalang ganito ka magtiwala sa akin. Lagi akong sinasabihan ni Yuyo. Bumili ako ng stocks, palaging lugi. Naubos na ang pera ko, kalahati na ng ipon ng magulang ko. Ngayon, ikaw na lang ang nagtitiwala sa akin. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali sa'yo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Maglaro na tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng mga kulay-kulay na to? Yung pula, pataas na stock. Yung berde, bumababa na stock. Ang payo ko sa'yo, bilhin mo muna ito at ito. Mas okay kung maliit lang muna ang puhunan. Ah, hindi. Bibilhin ko yung berde. Ha, bakit naman? Malulugi ka niyan. Hindi. Ayon na kay Warren Buffett, ang investment ay kailangan ng pangmatagalang pananaw. Ako, sigurado ako talaga yung berde. Magkano naman ang bibilhin mo? 1, 10, 100, 1,000, 10,000. Epekto, screen ng paglalagay ng halaga sa pagbili ng stock. Million. Bilyon. Lin Fan. Bilyon ang ininvest mo. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang umalis. Napakagaling ni Lin Fan. Baka nga nagkamali lang ako sa kanya noon. Ngayong pagkakataong ito, kailangan kong linawin ang relasyon namin. Lin Fan, baliw ka ba? Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Huwag mong pakialaman yan. Ito, paano kung malugi tayo? Alam ko na, hindi kaya ito ang card ni Yu. Ay nako, wala na, talagang papatayin ako ni Yu nito. Huwag kang mag-alala, pera ko ito, ako, kakademolish lang ng lupa namin. Ganito na lang, kung mag-invest tayo ngayon, lahat ng kita ay sayo. Kung malugi naman, akin lahat ng lugi. Lin Fan, ikaw. Array, pasensya na. Hindi ko alam na ganito ka pala nagtitiwala sa akin. Lin Fan, nandito na ako. May sasabihin ako sa'yo. Lin Fan, Paano kung sabihin ko, nag-i-invest kami sa stocks, maniniwala ka ba? nag-stocks kayo tapos nagyakapan? Pwede bang mas makatotohanan naman? Yu, sa totoo lang, kami. Tumahimik ka, Momo. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Pula na talaga. Alam kong namumula ang mukha ko. Namula lang yan dahil sa inis ko sa inyo. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, pula lahat ng stocks na binili ni Lin Fan. Saan namula? Hindi naman. Feng Momo. Ate Yuyo, kanina, nakita ko talaga, namula ang screen. Sumpa ko, nakita ko rin talaga. Kayong dalawa. Ngayon din, harapin ninyo ang pader. Huwag naman, Tumayo kayo ng maayos. Araw-araw, lihim na ginagawa ninyo sa akin. At ikaw rin. Huwag kang magpabeya, Ate Yuyo. Hindi ko na talaga kaya. Sasabihin ko sa inyo, kung may tumulo pang isang patak ng tubig, dagdagan ninyo ng 10 minuto ang pagtayo. Tumayo ng maayos. Hoy! hello, Ginoong Lin Fan, napakagandang balita. anong magandang balita yon?
Paumanhin po, nag-imbestiga ako ng walang paalam sa paggalaw ng iyong pondo. Ngunit yung stock na binili mo kaninang hapon, biglang tumaas ng husto. Gaano kalaki ang itinaas? 3 beses. Kumita ka ng 200 milyon. Ha? Ito. Anong nangyari? Ginoong Lin, nandyan pa po ba kayo? Talagang magandang balita yan. Pero may masamang balita pa. Hindi ko alam. Sabihin mo, kakayanin ko. Tungkol po kay Imak Suyu, sa proyektong kanyang pinamamahalaan. Biglang naubusan ng pondo. Maaaring. Mab-I-go. Hay naku. Talagang hindi maganda. Talagang hindi maganda yan. Sino ang nag-utos na ibaba mo ang palanggana? Iangat mo yan. Nakatalikod ka nga't nag-iisip ng mali mo, nakangiti ka pa. Kulang pa ba yung pagtayo mo? You. Pahinga mo muna si Lin Fan. Ceci, Parang nababaliw na siya. okay lang ako. CJ. Ipababa niyo na yan. You. Alam ko pong mali ako, pero hindi yun sinasadya. Tama na. Hindi naman kayong dalawa ang problema. Wala pang alam. Si Emayu, nagdadala siya ng responsibilidad bilang chief partner ng kumpanya. Yun ang problema ng kumpanya. Ang talino mo pala. Marunong lang akong manghula at nahulaan ko rin na si Ate Yu ay kulang sa swerte. Pera. Hoy, Lin Fan, kakakukuha lang ni Ate Yu ng proyekto. Alam ng lahat na kailangan niya ng pera. Nagpapanggap ka pang manghuhula. Hoy, kung magaling ka, tulungan mo si Ate Yu sa problema niya sa pera. Ayan na, tutulungan ko siya. Yung pera ninyo sa demolisyon, naubos na yun, di ba? Ikaw na security guard, 2,800 piso lang ang sahod mo. tama na. Minali ko, ang hirap ng proyektong ito. Ang pagpapaunlad ng lupa at ang susunod na puhunan. Parang walang katapusang paglalagyan ng pera. Malaking bahagi ng pondo ng grupo. Ang nailagay na natin dito. Baka masayang lang ang lahat. Kaya nga, Kaya, bukas, pupunta ako sa bidding para kumuha ng proyekto. Kayong dalawa, sama kayo sa akin. Hi. Akala ko nga ay pinatawad na tayo ni Ate Yuyo. Ang totoo pala, libreng manggagawa pala ang tingin niya sa atin. totoo nga. Suyu, kung kulang ka sa pera, pwedeng sabihin mo sa akin. Kaya kong, hindi mo naman kailangang idala ako rito para magbuhat ng mabibigat, di ba? Ang bigat talaga ng speaker na to. Yung konting pera mo, ipambili mo na lang ng bahay at lupa yan. Hindi, saka. Nakikitira ka sa akin, nakikikain ka sa akin. Wala namang masama kung magtrabaho ka ng kaunti. Hoy, itutok mo yung speaker sa pinto. I-max mo ang volume. Pagdating na ng pondo, gusto kong marinig ng buong lugar ang tunog ng notifikasyon. Ganon ka-impresibo, para magmukhang malakas ang dating. Suyu, totoo ang sinasabi ko. Tumahimik ka. Malapit nang dumating ang investor. Magtrabaho ka na. Tita May, maraming salamat po. Pasensya na po at naaabala ko kayong muli. Yuyu, nagbago ang sitwasyon. Makinig ka muna. Nagbago? Binibining Su. Kumusta ka na? Wang Tsen. Anong ginagawa mo rito? Oy, hindi mo ba ako tinatanggap? Ang opus yung ito ngayon. Kung wala ako, hindi ito matutuloy. Yee! Nagkatawang tao ang salagubang. Saan may amoy, doon ka pupunta. Hoy, nakakatawa naman ang sinabi mo, Jilin. Ang mga bossing na nakaupo rito, ay mga kaibigan at kamag-anak ng pamilya Wang. Tinawag mo akong salagubang. Ang ibig mong sabihin, ay, lahat ng nakaupo rito. Sandali. Binibining Su. Ganito na lang. Hindi marunong ang nobyo mo. Ikaw ang humalili sa kanya. At humingi ng tawad sa harap ng lahat, at yumuko. Ang bagay na ito, ay kalimutan na lang natin. Hi, ikaw. Kung hindi, tatawagin ko na. Ikaw, CJ. Ihingi ako ng tawad. Suyu, anong ginagawa mo? Hindi mo kailangan gawin yan. Ha 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 ha. Suyo. Sinabihan na kita noon pa. Sa paghahanap ng boyfriend.
Dapat mataas ang standard mo. Tingnan mo itong maliit na gwardiya. Ano ng problema ko? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. Ang prinsipyo na kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba, kailangan mong yumuko. Mga boss, makinig kayo sa akin. Kanina lang, baka hindi ninyo narinig ng maayos. Ito, ang boyfriend ni Ginang, Suyu, si Jilin Fan. Kanina, harapan niya akong tinawag na ibis. Tinawag niya akong ibis. Okay lang. Pero, sa paningin niya, kayo, lahat ng pinakarespetadong, mga investor, na inimbitahan ko. Eh ano naman, ang kayo, Wang Zhen, ikaw. sa tingin ko, ang bidding na ito, ay wala nang saysay na pag-usapan pa. Disperse na tayong lahat. Gago ka. Ikaw ang tae. Su, mukhang kayo ay may malaking problema sa amin. Ang investment na ito, wag na lang natin pag-usapan. Alis na tayo. HMP. Sandali po kayo. Makinig po kayo sa paliwanag ko. O, ano pa bang magandang ideya ang meron ka, MS? So, gusto mo bang humingi ng tawad? Para sa boyfriend mo? Mga boss, mga nakatatanda. Alam ko po, na ang pagpunta ninyo dito sa bidding na ito, ay dahil kay Tita May. At isang malaking pagkakataon ito para sa akin, si Suyu. Lubos po akong nagpapasalamat. Hindi ko po ito babaliwalain, lalo na ang magkaroon ng hindi magandang intensyon. Ako, si Suyu at ang Sugroup, ang aking pangalan at reputasyon ang nakataya. Ang potensyal at kinabukasan ng proyektong ito ay may konkretong datos at plano kaming maipapakita para patunayan ito. Nakikiusap ako sa inyo, bigyan ninyo ako ng 10 minuto. Ipinapangako ko, ako si Suyu. Kung kayo ay mag-invest at makikilaho, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabigyan kayo ng tubong lampas sa inyong inaasahan. Sige. MS. So, kung ganoon na ang usapan, kami na lang ang makikinig sa inyo. Suyu, hindi mo kailangang gawin ito. Lin Fan, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero sa bagay na ito, ako lang ang maaasahan ko. Hayaan mo ako ang umayos nito. Sige ba? Maraming salamat sa inyong pagtigil. Ngayon naman, ipapaliwanag ko ng detalyado sa inyo ang konkretong plano para sa New City Green Space Project, ang kalagayan sa merkado, at ang pagsusuri sa return on investment. Kaya nga, ang proyektong ito ay may malaking potensyal sa pag-unlad at matatag na inaasahang kita. Nakikiusap ako na pag-isipan ninyo itong mabuti upang tayo ay magtulungan. Ang Sugroup at ako mismo ay hindi bibigyan ang inyong tiwala. Uy, mukhang may pag-asa na. Oo nga, tingnan mo, pumipirma na sila ng letter of intent. Dapat ay papayag na sila agad. Pero mahirap sabihin dahil may mas malaking pagbabago pa ngayon. Sandali lang. MS. So, napakaganda ng sinabi mo. Pero sa akin kasi, may maliit lang akong tanong. Henry Wang, sige po. Sa pagkakaalam ko, ako rin, mga sabi-sabi lang. Ang orihinal na proyektong dokumento ng lupang ito, ay nasa kamay ng aming Wang Group. Ito ay nagastusan namin ng ilang libong milyon, upang makuha ang pangunahing sekreto. Ikaw na sumalo ng kalahati na lang ng laban, na may humpag na plano. Kung wala ang mga batayang datos na ito, baka hindi mo pa may tayo ang pundasyon. Siyempre, MS, so, pwede mong sabihin na ako ang magre-reconnaissance. Pero, ayon sa maasahang balita, chismis lang din naman ito. Sa mga libro ng Sugroup, mukhang wala ngang pambili ng milk tea para sa mga surveyor. Isang kumpanyang hungkag. Ano ang gagamitin para masiguro ang proyekto? Mga kasama, payag ba kayong ailagak ang inyong pondo sa isang proyektong napakalaki ang panganib? Nakakagalit talaga ang Wang Shen na ito. Malalim ang ugat ng angka ng Wang. Kahit hindi siya nanalo ngayon, kung gusto niyang guluhin ito, napakadali para sa kanya. Wala na bang ibang paraan? Meron. Pera. At yung totoong pera pa. Si Yuyu ngayon, talagang nahirapan.
Wang Zhen. Ano ba talaga ang gusto mo? MS, Su, ano ang ibig mong sabihin? Para ito sa ikabubuti mo. Gusto ko lang ng patas na kompetisyon. At sa parehong pagkakataon, tulungan ng mga negosyante na maiwasan ng panganib. Ako si Wang Shen. Hindi ko masasabi ang iba, pero ayaw ko lang na meloko ang mga kaibigan. Mga boss, maniwala kayo sa akin. Kapag dumating na ang pondo, ang aming Su-group ay tiyak na gagawin sa pinakamabilis na paraan ang lahat ng karagdagang eksplorasyon at ibibigay sa inyo ang kumpletong ulat. Ginagarantiya ko ito sa ngalan ng aking propesyon. Ang proyektong ito ay tiyak na matatapos ng maayos. Garantiya? Anong gagamitin mong garantiya? Ang Su-group ba, na kumpanyang humpag lang? Makinig kayo sa akin. Ang kayang gawin ni Suyu, kaya ko rin gawin. Ang hindi kayang gawin ni Suyu, lalo kung kayang gawin. Ito ang Wang Group. Basta maniwala lang kayo sa akin, at ibigay ang proyekto sa aming Wang Group para pangasiwaan. Ako ay naniniwala na kayong mga boss ay magkakaroon ng malaking kita. Sa tingin ko, tama si Young Master Wang. Haha. Tama, ang proyektong ito, dapat na ipagawa sa Wang Group. Baba ka na dyan. Paano nangyari ito? Suyo, sasabihin ko sa'yo, sa pagkakataong ito, wala kang makukuhang kahit isang pasty. Pumasok sa bangko. 75 milyong piso. Lin Fan. Imposible. Isang probinsyano lang yan. Isang hamak na gwardiya lang yan. Paano siya nagkaroon ng ganito karaming pera? Lin. Ang binayaran sa'yo para sa lupa, malaking bahay ba yun? Paano ka may ganito karaming pera? Ikaw, huwag kang makialam. Gusto ko lang gumastos para sa babae. Lin Fan. Huwag mong isipin na makakaahon ka lang dahil may konting pera ka. Itong perang ito, kahit kumulo man, wala yan. Suyo, mas mabuti pa. Makipagtulungan ka na lang sa akin. Kung hindi, Kung hindi, ano? Mukhang wala ng ibang pera si Lin Fan. Pero sapat na ito. Narinig niyo na ang lahat. Ang pinakamahalagang pondo para simulan ang proyekto ay nandito na. Ang Su-group, ang magpapatuloy ng mag-isa sa lahat ng unang hakbang ng proyekto. Kung naniniwala pa rin kayo sa teorya ng panganib ni Iwang, maaari na kayong umalis ngayon din. Pero, ito ang sasabihin ko. Ang perang ayaw ninyong kitain ngayon, may ibang kukuha niyan. Pagdating ng panahon, huwag kayong magsisi. huwag kayong makinig sa kanyang panlilinlang. Ang proyektong ito ay isang malaking bitag, sabi ng angkan ng mga Wang. Wala na siyang makukuhang kahit piso, sinisiguro ko. Wala nang ibang maglalagay ng pondo. Pumasok sa bank account, 20 milyong piso. Pumasok sa bank account, 30 milyong piso. Pumasok sa bank account, 50 milyong piso. Hoy, Pumasok sa bank account, 100 milyong piso. nagkakamali ba ako sa pagtulog? Ha? Si Lin Fan lang mag-isa. Ang nakapag-ipon ng buong pondo. Imposible. Imposibleng mangyari ito. Boss Su. Ay, kanina, nagkamali kami. Tingnan niyo po, kami. Ay, may pagkakataon pa bang sumali sa proyektong ito? Pero kanina, paano ninyo napagkasunduan? Napatalsikin ako at ibigay ang proyektong ito sa Wang Clan? Hindi. Malaking pagkakamali iyon. Tama. Lahat ay dahil sa pang-aalipusta ni Wang Zhen. Nadala lang din kami ng kanyang panlilinlang. Tama. Kasalanan lahat ni Wang Shen. CJ, kayo, ipalabas muna niyo siya. Mag-usap na lang tayo mamaya. Ay, sige. O sige. Hehe. Suyo, masamang babae ka. Ano? Sa mga oras ng pangangailangan, ako pa rin ang maaasahan, di ba? Lin Fan, saan mo nakuha ang perang iyan? Meron ka pa bang natitira? Magpakatotoo ka. Sa totoo lang, naibigay ko na sa'yo ang akin. Lin Fan, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masayang ang iyong puhunan. Malaki ang kikitain natin sa proyektong ito. Pangako ko. Malaki ang kita. Sobrang laki pa. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya ako. Hahaha, masaya. Hihi. Xiaomei. Sek. Zhang. Ano nang ginagawa ninyo? Ah,
Maria, sinabi ni Sek, Zhang, nadalhin ko siya para makipagkita. Kay G, Lin, Yilin. MM. Sek. Zhang, wag po kayong mag-alala. Nakalikom na ako ng pondo para sa proyekto. Makakapagsimula na tayo kaagad. El Laksu, hindi po kita hinahanap. Si, Yilin po ang hinahanap ko. Lin Fan. Yilin. Tama. Sa ngalan ng lupo ng mga direktor ng Tianyi Group, opisyal kong ipinahahayag ang pagbati kay Yilin Fan. Nakapasa ka sa lahat ng pagsusulit. Simula ngayon, opisyal nang magiging ang tanging legal na tagapagmana ng Tianyi Group at ang pinakamataas na may kapangyarihan. Ano? Lin Fan, Ikaw pala ang... Kaya pala ikaw. Lin Fan, Kuya. Lin Fan, tagapagmana pala siya. Ah, hindi ba sabi nyo, kailangan kong ubusin ang 1 bilyon para makapasa sa pagsusulit? Yilin, mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang pagsusulit ay hindi tungkol sa pag-ubos ng pera, kundi sa kakayahan at tapang ninyo sa pamumuhunan. Kamakailan lang, ang tumpak ninyong operasyon sa stock market at ang matapang ninyong pagpili na suportahan si Ethe Su sa gitna ng kagipitan ay pinagkasunduan ng lupon bilang pinakamahusay. Lampas na ang naabot ninyo sa pagsusulit. Gayunpaman, ayon sa alituntunin ng pamilya, upang tuluyang mamanahin ang grupo at lahat ng ari-arian, kailangan pa ninyong tuparin ang isang huling kondisyon. Ano pa bang kondisyon? Upang maiwasang mawala muli ang tagapagmana ng grupo nang walang bakas, kailangan ninyong magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Mag-anak? Lin Fan, halika rito. Lin Fan, halika. Halika kay Tita May. Lin Fan, pwede rin ako. Sa totoo lang. Ang hirap talagang pumili, ano?